Sa ikapitong araw ng paglikha, habang ang Diyos ay namamahinga, may naganap, lihim na tagpo sa puso ng kabundukan. May isang ama, may dalagang tatlo, sa kapusukan ng mundo'y nilayo. O mga birhen, o mga anghel, sa puso ng bundok. Purihin ang Diyos! Purihin natin ang Panginoon, ang araw na ito'y gawa ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon, ang araw na ito'y gawa ng Diyos. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Kalaro! Kunin natin ang mga gamit. Nagulat ako sa iyo, Naaga ka sa usapan natin. Ang iba pa masyadong matagal pa ang araw na ating pagkikita. Nainip ako. Wala pa sa lubog sa'yo. Ganun ba? O, sige. Ito sa akin. Nagulat ako pero magandang sorpresa. Kunin mo lang yung kaya mong dalhin, kalaro. Aba, kalaro. Mukhang marami kang dala ngayon, Wow, talagang sinadya ko magdala ng napakaraming sorpresa sa inyo ngayon. Lalong-lalo na sa inyong mga anghel na biyaya ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Kawalan Diyos. Alam mo, kagabi, nanaginip ako. Isang napakasamang panaginip. Sa gitna ng dilim ay nagising ako sa malakas na atungal ng isang halimaw. Nang tingnan ko rumaragasa ang isang malaking baboy damo. Sinasagasaan ang aking mga pananim. Kinakain ang aking mga alagang hayop. Sa pag-aalala ko na baka ako naman ang balingan, tumakbo ako ng tumakbo. Hanggang sa nahulog ako sa isang malalim na bangin. Nagising ako ng uhaw na uhaw. Mapalad ka na lalo. Dahil sa ang panaginip daw ay kabaligtaran. Kapag ikaw ay namatay, bibigyan ka ng mahabang buhay. Panahon pa ni Abraham ay kinakausap na ng Diyos ang tao sa panaginip. Ginagawa niya noon, gagawin niya sa habang panahon. Ito ay isang mensahe, isang babala para sa kanyang mga anak. Kumilos na kayo. Ipaghanda ninyo ng isang masaganang hapunan ng inyong kaigna. Pumili kayo ng pinakamatatabang inahin dyan. Mag-ihaw din kayo ng gansa. 2. Opo, Ama.